Susunod. Ito na ang oras para makasaksi ng isang himala. Akin na ang cellphone mo. Hala. Naging barya talaga ang cellphone ko. Salamat sa papuri. Ang bilis naman ng mga kamay niya. Hindi ko man lang nakita. Whoosh. Nasaan na ang cellphone ko? Na naging barya na yun. Sira ulo ka ba? Ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Paano kung bayaran ko na lang gamit ang kikitain ko sa magic show? Mga bes, nakakaloka. Tinapon ng feeling gwapong lalaking to ang cellphone ko sa ilog. Tatakas ka pa ah. Ang lala naman ito. Nagpakol pero epic fail. Padami ng padami ang mga tao. Miss, kalma lang. Hindi pumalpak ang magic ko. Nahulog ka lang sa patibong ko. Subukan mong buksan ang bag mo. Hala, nandito nga sa bag ko. Ma, may kapangyarihan ba ang kuya na yan? Grabe, ang lupit. At ngayon, para sa huling pasabog natin ngayong gabi. Miss, bumunot ka ng kahit anong baraha. Tanda mo na ba? May 54 na baraha sa isang deck. Bubunot ako ng isa nang hindi nakatingin. Ano ang tsansang makuha ko ang baraha mo? Isa sa 54, mali. Para sa akin, 100% yan. Ito ang baraha mo. Hindi, mali yan. Joker yan eh. Ha ha ha. Pre, ang itsura mo ngayon. Kamukha na nung baraha sa kamay mo. Kuya Pogi, sa totoo lang, sobrang. Hindi. Hindi pumalpak ang mahika. Nahulog lang kayo sa bitag na matagal ko nang inihanda. Anong nangyari? Nawalan ba ng kuryente? Tingnan nyo yung gusaling iyon, bilis. Baraha ko iyon ah, himala, isang himala ito. At dyan nagtatapos ang perpektong mahika. Mukhang naging matagumpay ang palabas mo ngayon ah. Kami ang departamento ng Bansang Dragon na nagbabantay sa mga may kapangyarihan. Joke eh, na-detect namin na gumamit ka ng kapangyarihan ng walang permiso para guluhin ang kaayusan ng publiko. Sumama ka sa amin. Hala, seryoso ba, sir? Baka naman maling tao ang hinuhuli nyo. 17. Magsabi ka ng totoo. Kalokohan. Sa itsura mong iyan, mukha kang 27. Lauzang, kumalma ka, idaan natin sa maayos. Binata, kapag lumabag ka sa batas. Kapag nalaman ito ng mga magulang mo, hindi ba sila malulungkot? Patay na po ang mga magulang ko. Pasensya na. Magsalita ka na. Bakit mo inabuso ang kapangyarihan mo? Kapangyarihan. Wala po akong ganyang kakayahan ah. Nagmamaang-maangan ka pa ha. May nag-report sa amin, sa harap ng napakaraming tao. Nagpalabas ka ng barya at cellphone mula sa hangin. At pinatay mo pa ang kuryente sa buong lungsod ng 5 segundo. Iyan ang senyales ng paggamit ng kapangyarihan. Sir, una sa lahat, salamat dahil na-appreciate nyo ang galing ko sa mahika. Pero gusto ko lang sabihin, fake po ang lahat ng iyon. Fake. Yung pagpapalabas ng barya, nagtago lang ako ng maaga sa palad ko. Yung cellphone na tinapon sa ilog, laruan lang iyon. Binalik ko na agad yung totoong cellphone sa bag ng mayamang ale. At tungkol naman sa pagkawala ng kuryente sa buong lungsod. Isa yung light show sa building. Sinuhulan ko na yung electrician ng maaga. Ang laki kaya ng ginastos ko dun ah. Nanghihinayang talaga ako sa pera ko. Anong tinatawa-tawa mo? May naisip lang akong nakakatawa. Ikaw, anong tinatawa-tawa mo? Nanganak kasi ang asawa ko. Pinag-try-try-pan nyo ba ko? Mr. Joe, diretsuhin na natin to. Kahit anong paraan pa ang ginamit mo. Ilabag mo na ang unang patakaran ng kodigo ng mga maharlika. Bawal magpakita ng kapangyarihan sa harap ng mga ordinaryong tao. Ordinaryong tao lang naman talaga ako ah. Yung ganyang pagmamaang-maangan mo. Halatang galing ka sa eskwelahan ng mga maharlika ng Bansang Dragon. Wala nga akong pambayad sa ganyang eskwelahan eh. Sige na nga, magkano ba ang multa? Kamatayan.
Ha? Kamatayan dahil lang sa isang magic trick. Ganyan ang patakaran. Pas na ko dyan. Babay na sa inyo. Tatakas ka pa ah. Ay nadulas ang kamay ko. Paanong napunta sa kamay mo yung posas? Ikaw. Diamante ng sandaigdigan. Hahatiin ang kahit na ano. Diamanteng ano ka mo? Teka lang, Brad. Totoo nga yung kapangyarihan mo. Bumigkas ka lang ng tula na sira mo na yung posas. Ito ang totoong kapangyarihan. Kakayahan ng Diamante 2 paghihiwa. Regalo to ng mga Diyos noong ika-18 kaarawan ko. Eka diba meron ka rin yan? Wala akong ganyan no. Hindi ka nakatanggap ng baraha galing sa mga Diyos noong mag-18 ka. Sinabi ng 17 pa lang ako eh. E kailan ba ang birthday mo? 5. 3, 2, 1. Ang liwanag na to huwag mong sabihin. Aba, hari ng baraha ah. Ito ba yung sinasabi nilang regalo para sa ika-18 kaarawan ko? Paggising ng Divine Card, binabati kita, nakuha ng host ang Joker Card. Ang kaisa-isang Divine Card, kakayahang kopyahin at angkinin ang kapangyarihan ng lahat ng iba pang baraha. Isa tong cheat ability. Batay sa sitwasyon, kasalukuyang kumukuha ng random na kapangyarihan. Tapos na ang pagkuha, kasalukuyang anyo King of Clubs. Eksklusibong kapangyarihan. Baguhin ang posibilidad ng mga mangyayari. Pagkaka-cooldown pagkatapos gamitin ng isang beses. Yung sinasabi niyong Divine Card. Ito ba yung tinutukoy nyo? Kay King of Clubs. Ay ikaw kala-18 mo lang ba talaga? Walang halong biro, pasensya na po talaga. Sa naidulot naming abala sa inyo. Ginoong Joe, isang malaking maling akala lang po yung kanina. Maling akala lang po talaga. Ang laki ng potensyal mo, ay ho. Kaya sana, bumalik kayo rito at maglaro ulit ah. Hoy, ang mga may hawak ng club cards ay mga henyo sa mga henyo. Siguradong kukunin siya ng masamang grupong Skull Society na yun. Ang bata pa naman niya. Paano kung balikan niya tayo at mag-higanti? Itikom mo nga yung bibig mo, baka mamalasin pa tayo. Sa buong mundo, may 52 divine cards lang, na nahahati sa 4 na suits. At ang mga may hawak nito ay tinatawag na mga esper. Pero yung club cards, mukhang napakataas ng antas nito. Kaso peke lang tong King of Clubs ko. Ang totoo niyan, wala talaga siyang suit. Walang numero, isa lang siyang Joker. At ang Joker card na to, ay wala man lang doon sa 52 divine cards. Teka, itong bango sa papel na to, yung babaeng yun. Kailan niya to nilagay rito? Anong iniisip mo dyan, mahal kong host? Hala, nagsalita yung baraha. Itatama lang kita, ako ang Diyos na nagbibigay sa'yo ng kapangyarihan. Pwede mo akong tawaging Joker God. Nasa modernong panahon na tayo ngayon. Dapat tayong maniwala sa siyensya. Ikaw na galing pa sa ibang mundo, kinakausap ako tungkol sa siyensya. Hay nako, sige na nga. E di sabihin mo sakin, paano ba talaga gamitin ang barahang to? Ang Joker ang kaisa-isa at pinakamalakas na banal na baraha. Kaya nitong magbagong anyo sa kahit na ano. Kanina lang, naging King of Clubs ito. Kaya nagkaroon ka ng kapangyarihang kontrolin ang tsansa. Mababago mo ang posibilidad ng mga mangyayari. Ang galing ng kapangyarihang to. Kung gagamitin ko to sa loto, siguradong panalo na ko habang buhay. Ha, mababaw. Sinasayang mo lang ang grasya. Bilib pa naman ako sa aura mo. Tutal mukha ka namang payaso. Gamitin mo nga yung utak mo. Dapat alam mo kung kailan gagamitin ang barahang ito. Para naman mailigtas mo yung sarili mong buhay. Baguhin ang posibilidad ng mga pangyayari, ha? Kakaiba talaga ang kapangyarihang to. Pero kung ganun, isang beses ko lang pwedeng magamit to. Hindi ko to gagamitin hanggat hindi kailangan. Mas mabuting tahimik lang muna ako. Pero hindi ako susuko. Akademya ng mga banal na baraha. Pakiramdam ko palapit na ko ng palapit sa katotohanan. Kumpirmado na ang impormasyon. Nagpakita na ang King of Clubs sa bansang Dragon. Gawin nyo ang lahat, patayin nyo siya. Naiintindihan ko po, ako na ang bahala. Sa wakas nahanap din natin siya.
Lahat ng kumakalaban sa Skull Society siguradong mamamatay. Walang ay tatirang buhay kahit pa ang mga natira sa kanila. Ake, magtago ka sa ilalim ng kama. Huwag na huwag kang gagawa ng ingay. Yung panaginip na naman na yun. Yung salarin na hindi ko maaninag ang mukha. At saka ano nga ba yung huling sinabi ni Mama? Bakit hindi ko talaga maalala yung sinabi niya? Sandali lang, huwag mo nang pindutin. Hello, guwapo, mukhang natanggap mo na ang love letter ko. Sino ka ba talaga? Magpapakilala muna ako. Profesor ako sa Dragon Country Elite Academy. Ako si Chen Yun, may hawak ng God Card, Diamond 5. Yung sikreto ng mga magulang ko. Ano ba talaga yun? Guwapo, di ba sinabi ko na sa'yo? Sumama ka sa akin sa God Card Academy. Sige, kailan tayo aalis? Ngayon na, dear. May entrance ceremony ang mga freshmen, na mag-uumpisa ng alas 8 ng umaga. Rush hour ngayon ah. Kahit lumipad pa tayo, hindi na tayo aabot. Teka, anong gagawin mo? Kaka-18 ko lang ah. Diamond, hubugin ang paligid. Ikalimang dimensyon, dalhin kami sa aming patutunguhan. Ito ba ang kapangyarihan ng God Card mo? Pakiramdam ko isiniksik ako sa washing machine at pinaikot ng 800 beses. Tama, yung kanina, iyon ang kapangyarihan ko. Spatial jump. Kaya pala ikaw din ang nag-iwan ng papel na yun. Kung gusto mong opisyal na makapasok sa academy, kailangan mo munang pumasa sa 3 entrance exams. Tungkol naman sa mga magulang mo. Sasabihin ko sa'yo lahat kapag nakapasok ka na. Umalis agad. Sana man lang sinabi mo kung anong exam yun. Sa lahat ng freshmen, pumila na kayo para sa first round ng entrance exam. Uy, freshman ka rin ba? Anong pangalan mo, pre? Medyo simple kasi yung suot mo ah. Isa ka rin ba sa mga nagkanda ba't isinangla ang lahat, para lang makapag-ipon ng pangmatrikula, mula sa isang maliit na pamilya ng mga maharlika? Parang ganun na nga. Nabalitaan mo ba, may isang matinding tao sa batch natin ngayon. Pinatay niya ang kuryente sa buong Donghai City ng 5 segundo. Kahit yung financial tower ng pamilya Ye, nawalan ng ilaw. Sabi nila, isa raw siyang commoner na wala pang 18 taong gulang. Nakuha niya ang pinakabihirang Club God Card. Yung tipong hindi pa nakikita sa buong Dragon Country. Teka, hindi ba't ako yun? Ayun si Senior Li Hanfeng. Sabi-sabi na siya raw ang top 1 sa buong eskwelahan nung entrance exam nila noon. May parangkang pa sa entrance exam. Syempre naman. Ito kaya ang magsasabi kung makakasurvive ka rito sa eskwelahan. Mana level, 3. God Card, Diamond 4. Mana level, 5. God Card, Spade 6. Pasado. Mana level. Ano yun, bro? Hindi ba tinuro sa'yo ng pamilya mo? Para yang combat power sa mga video game. Ang mana ay ang natural na enerhiya na taglay ng mga maharlika. Na kayang umabot hanggang 10 puntos. At sa katawan lang yan ng mga maharlika matatagpuan. Imposibleng magkaroon nito ang mga commoner. Hindi ko na pinapangarap na maging sobrang lakas. Basta huwag lang bababa sa 3 puntos na passing score, ayos na sakin. Patay, hindi man lang sinabi sakin ng palpak na babaeng si Chen Yun ang tungkol dito, ah. Isa akong purong commoner, siguradong 0 ang mana ko. E di mabubuking agad ako nito. Pabala, nak-aid detect ng mataas na enerhiya. Mana level, 11. God Card, Diamond 8. Rating, S-Class. Grabe, tong si Yaling Tian. Kakapasok pa lang, binasag na agad ang 10 puntos na limitasyon. Sino naman si Yaling Tian? Kuya, hindi mo man lang siya kilala. Yung financial building na nag-blackout kahapon, pag-aari ng pamilya Ye. Ayun ba? Siya ang young master ng pamilya Ye. Kilala yan sa pagiging mayabang at siga.
Kaya huwag na huwag natin siyang babanggain. Magic Level 15. Divine Card, Queen of Spades. Grabe, isa na namang halimaw. At isa pa siyang queen. May pinagkaiba ba ang queen sa ibang mga numero? Malaki ang pinagkaiba. Ang queen, king, at ace ay tinatawag na mga letter cards. Sobra-sobra ang lakas ng mga ito kumpara sa mga number cards. Sabi nila, yung mga pinili lang mismo ng mga Diyos ang pwedeng magkaroon niyan. Ako na. Magic Level 3. Divine Card, 5 of Hearts. Nakakakaba naman yun. Mabuti na lang, pasang awa. Divine Card Academy. Humanda na kayo, nandito na ako. Susunod. Kahit anong mangyari, kailangan kong makapasok sa academy na to. Para malaman ang totoo sa likod ng pagkamatay ng mga magulang ko. Lalaban ako. Magic Level 43. Divine Card, King of Clubs. Pasado. Ay ilan daw? 43. Sira yata ang makina. King of Clubs pa. Saang tago at makapangyarihang pamilya ba galing ang halimaw na yan? Mukhang hindi kayang basahin ng detector ang Joker card ko. Mabuti na rin yun, para iwas gulo. King of Clubs. Ikaw ba yung? Ako si Joke. Galing lang sa simpleng pamilya. Yung nagpa-blackout sa buong syudad kahapon. Ako nga. Hindi nga nakapagtataka-anak siya ng 2 iginagalang na taong yun. Talagang pambihira siya. Magic Power 43. King of Clubs pa talaga. Bihira nga talaga yan. Kailangan kong silipin ang records ng mga freshmen ngayon. Para makita kung may iba pang mga halimaw. Clubs. Matagal-tagal na rin hindi nakakita ang Dragon Nation ng God card na may ganitong suit. Ako si Li Hanfeng, ang presidente ng Black Blade Faction. At iniimbitahan kitang sumali sa amin. Senior. Kasi, ahaha, ang isang henyong katulad mo, ay nababagay lang sa Black Blade Faction. Halika na, pumirma ka na ng kontrata sa akin. Tapos na ang unang round ng pagsusulit. Pinapakiusapan ng mga nakapasang freshmen na pumunta sa Area 2. Pasensya na, Senior. Kailangan ko na kasing pumunta sa susunod na round ng pagsusulit Eka, huwag ka munang umalis. Ay pangako mo sa akin, huwag na huwag kang sasali sa ibang mga faction Tol, tama na ang kakatitig. Si Senior Zhu ang Xingyao yan. Ang sikat na Ice Queen ng campus. Aptitude test ang round na ito. Evaluation lang, walang mai-eliminate. Mauna na ako kita na lang tayo mamaya. Ako si Zhu ang Xingyao. Maraming nag-aasam na makuha ang calling card na to. Pero ikaw lang ang may karapatang bigyan ko nito ng personal. Senior. Medyo delikado yata ang pwestong to Delikado ba? Lugar talaga para maglaro ng apoy ang Crimson Heart Faction. Grabe, sino ba namang makakatiis dyan? Bubunot ng isang random attribute para sa laban. Naghahanda na para mag-teleport. Heto na naman yung pakiramdam na parang isiniksik ako sa umaandar na washing machine. Ito na ba ang exam venue? Tayong dalawa lang. Anim na lagayan ng bala. Isang bala. Sasalitan natin itong ipuputok sa sarili natin. Hanggang sa may isa sa atin na ma-eliminate. Simple at madiugo, gusto ko yan. Oy, pre. Ikaw ba mauuna o ako?
Tingnan ko nga, sino kaya ang minalas na mapunta sa grupo ni Joke? Bigo ang pag-load ng datos. Puwersahang ina-activate ang Death ID. Isa itong ghost account. Ang ganitong galawan ay parang gawain ng mga killer mula sa Skull Society. Patay, nasa panganib si Joke. Itigil ang test, bilis, patayin niyo agad ang system. Nagpanggap na bagong estudyante ang killer na yun. Ang target niya ay patayin si Joke. Naging totoo ang mga bala sa loob ng baril. Ako na muna. Ato ng bungo. Ganito na baka hardcore ang mga rebelde ngayon. Ang swerte mo naman, pre. Ang bigat nitong hawakan. Kuhang-kuha ang pakiramdam ng totoong baril. May ibubuga rin pala ang teknolohiya ng eskwelahan. Humukhang hindi pa oras para mamatay. Paghanap ng pulang bagay sa loob ng 5 segundo. Kung hindi, may paputok ulit. 5. 2. 1. Na-detect ang pulang bagay. Kumpleto na ang task. Teka, mali. Ilimitahan ang paggalaw. Nawalan ng kulay ang paligid. Bakit ngayon pa na-trigger kung kailan hawak ko ang baril? Hindi ito isang random na pagsubok. Isa itong patibong na sinadya para patayin ako. May nangialam sa system. Ginamit pa ang exam bilang dahilan. Para palabasin na aksidente akong nagpakamatay dito. Ikaw naman, classmate. Hindi ka man lang nagulat sa biglaang pagsubok Syempre, hindi. Pero ang mamatay ka dito, para sa Shenpai Academy, ay malamang, isang aksidente lang. HMPH. Ang proteksyon sa exam room na to. Sira na, hindi ba? Nagpakahirap pa kayo ng ganito para lang patayin ako. Dami mong Saturday. Katapusan mo na ngayon. Hahaha. Mukhang tama ang hula ko. Kapag tinamaan ako ng bala, mamatay talaga ako. Masama rin ang pagiging masyadong matalino. Kaya pala gusto kang patayin ng taong yun. Tama na ang Saturday. Ikaw na ngayon. 50% ang tsansa. Good luck na lang sa'yo. Hanggang ngayon ba akala mo swertehan lang ang larong to? Nakalimutan mo na ba? Ang patakaran ng baril na to, hindi ito tungkol sa tsansa kailanman. Ang huling putok na to. Ikaw na, huling bala na yan. May mangyayari pa kayang himala. Isa siyang magician. Naniniwala akong gagawa siya ng himala. Puro walang laman ang unang 5 putok. 100% tatamaan na siya ngayon. Hi. Mamamatay na rin naman ako. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino talaga ang gustong pumatay sa akin? Wala akong sasabihin sa'yo. Kakilala ko siya, hindi ba? At nandito lang sa loob ng eskwelahang to. Mukhang tama nga ang hula ko. Isa lang naman akong simpleng freshman. Bakit may taong desperadong patayin ako? Hey! Hindi mo na ba talaga naaalala ang mga magulang mo?